Hello mga kabibig, welcome back sa ating bagong YouTube channel. Ito ang pinakamaingay na YouTuber sa balat ng YouTube. Ako si Kabibig Maglabag-labag na daw with evidence. Ako, nagulo ang social media ngayon dahil kay Joshua Garcia. Naku po, sabi ng ilang si Joshua Garcia ay isang DDS. At dahil dyan, kinakancel siya ng mga kakamping at mga, alam mo na, mga dilawan. Na-shock ang mga dilawan na si Joshua Garcia ay isang DDS. Duterte diehard supporter. Na-find out ito kasi may isang video si Joshua Garcia na kung saan, ang video ito ni attorney, sino ba yun? Attorney ng depensa ni VP Sara, shinare iyon ni Joshua Garcia. Hala ka. At dahil dyan, nagalit ang mga kakamping. Hala, bakit? Bakit nagalit sila kay Joshua Garcia? Dahil sa video at naku, tininan nila ang social media, TikTok ni Joshua Garcia at doon lang nalaman kabibig na marami na palang shinare si Joshua Garcia na mga video patungkol kay VP Sara. Hala ka kabibig. Totoo kaya ito kabibig? Na si Joshua Garcia ay isang DDS. Nako po, kapipig. Yun nga ang sinasabi natin. I-share ko lang sa inyo, kabibig ha. Ito yung TikTok account ni Joshua Garcia. Tingnan na lang natin. Ito yung TikTok account ni Joshua Garcia na merong 1.7 followers. Check yan ha. Check yan. Blue check yan. At ito pala yung shinare ni Joshua Garcia kabibig. Tingnan mo. Share natin kabibig ha. Yan. Hala, Team Sara pala ito. Hala ka. Ito kasi ang shinare ni Joshua. My favorite highlights from Sara impeachment trial days. Hashtag sa Duterte, VP Sara. Hala kabibig. Naku po, ito pala yun mga kabibig. And because of that, ito ay shinare ha ni Joshua Garcia. Ano yung kabibig? Yan, di ba? Na shinare yan ni Joshua Garcia. Hala ka. Para yatang, naku po, paano yan? Naku, mga kabibig. Kaya nagalit ang mga kakamping kung bakit i-shinare yan ni Joshua Garcia. Bakit daw hindi si Leni Robredo ang kanya i-shinare? Bakit daw itong mga lawyers ni VP Sara na kung saan nasupalpal ang mga prosecutor or House Prosecution Panel? Bakit kayo magagalit kay Joshua Garcia? Baka nagustuhan na niya yung mga lawyers ni VP Sara na magagaling. Diba? Ayan na nga ang sinasabi natin. Kaya banat ng banat ngayon ang mga kakamping. Galit na galit sila kay Joshua Garcia. Kaya pala nag-break si Joshua Garcia at si Julia Barreto kasi magkaiba pala ang kanilang sinusuportahan. Ito kabibig Yan from Sir Jack Real. Sabi niya, DDS naman talaga yan si Joshua Garcia. Dati pa, check nyo din sina Mateo Gudicelli, Gerald Anderson at Daniel Padilla, mga low-key Duterte supporters, yang mga yan. Hinding-hindi na magiging kakapwet yan kasi hindi naman mga fanga at badengdong yan. Hala ka. Hala, from Sir Jack Reels. Nako, magkaalaman na ang mga, para nahubaran na yata ngayon kung sino yung mga celebrities na mga pro-DDS. Naku, ika-cancel na naman nila si Mateo. Ika-cancel nila si Gerald Anderson. Kasi ngayon, ika-cancel nila si Joshua Garcia daw. Baka si Daniel Padilla ika-cancel nila. Paano yan? Kung itong apat na mga malalakas at maraming following na mga celebrities ay for 2028, ikakampanya lang si VP Sara. Paano yan? Nako, delikado yan kabibig. So, maraming mga followers itong mga iniidolo ng maraming Pilipino. Nako, madaming magpa-follow sa kanila. At madaming magagalit na mga kakampwet, mga kabibig.
Paano yan? Mabuhay tayong lahat, solid DDS. Yes, I salute them. Oh. Mathematic talaga yan, DDS Bisaya kami. Solid 34 President, solid 34. Yan na, kabibig, nagsilabasan na. Ito pa. Nasaan ba yun? Ito, kabibig ha. O, yan. O, yan pala, kabibig. O, Joshua Garcia. Not Joshua Garcia being a proud DDS. O, hala ka. Mag-repost gani na si Joshua. Ano na? DDS na ba? O, ito pa kabibig, o. Yan. Naku, paano yan, kabibig? Cancel Joshua Garcia. The poor, ugly, uneducated Palamunin and baby bra warriors ng puta cults are now bashing Joshua Garcia after he reposted a video featuring Vice President Sara Duterte's defense team, which challenged some of the prosecution's arguments. Because of this, he has been labeled a DDS, an enabler, and a fanatic. There's one reason why many Filipinos choose not to associate themselves with the Kakamping movement. It also explains why millions of Filipino voters remain unwilling to support politicians such as Mayor Leni Robredo or Senator Risa Hontiveros. Imagine, the votes Leni Robredo received in 2016 did not increase exponentially in 2022 despite the branding and backing of ABS-CBN talents with massive following on social media. Precisely because they have become so intolerant of opposing political views that they quickly resort to labeling, ridiculing, or attacking anyone who expresses a different opinions instead of engaging with the issues themselves. One should also remember that it was Luzon, Kakamping Country, that made Lito Lapid won in 2025 midterm elections. That means sila talaga ang mga ignorante. Malandikado ang tanga, halaka. Paano yan? Ito, oh. Ito yung Exhibit A. Joshua Garcia reposted a video highlighting the defense while mocking the prosecution and Senate President Benjamin. Karapatan niya naman yan, pero medyo disappointing lang. Kung hindi nyo alam, sobrang laki ng reach ni Joshua sa Black App because he rarely post content. Inaabangan talaga ng mga tao. Sana lang naisip niya kung sino ang napapasara ng network na napapasikat sa kanya or baka may admin siya sa account. Gets ko na si Julia. Wala. Naku po. Pati yan. Ito pa. Voice of Millennials. Ito ang post nila kay Joshua. Nung binabato ng fake news ang network mo para i-justify ang pagpapasara ni Digong, may pribilehiyo kang mag-fact check at mamulat pero mas pinili mo pang maging panatiko at enabler ng isang pamilyang mapag-abuso siya. Huy, pero ang Kakamping, they're panatiko of ano ha? Panatiko of, tawag dito? Nako, ni Leni, nako, ala, oh, ala, finalo pala ni Joshua, si Inday Sara. Hala ka, finalo ni Joshua pala si Inday Sara Duterte. So, talagang followers ni Sara Duterte si Joshua Garcia. Si Joshua Garcia, follower ni Sara Duterte. Paano yan? Kung paano yan, magagalit sila. Galit na sila. Oy, naku, ito pa. Ito, oh. Sabi ni, dami palang, galit na galit mga Kamping. Anong takin nyo kung nag-like at nag-repost si Joshua Garcia? Malay nyo, crush yung doon na ba? Evidence sa mga diktador yan. O, yan ha. Diba? Mas lalo nasikat si Joshua Garcia. Paano yan? Diba? Naku, yan ang sinasabi na, diba? Kakamping ba? Ang mga Kamping ba? Parang, ito ako bibig, manood na dito ha. Grabe, nag-iiyakan ngayon ng mga pink ina dahil sa ginawa ni Joshua Garcia. Ay akalain mo ba naman ni-repost ang post ni Amor Powers na kung saan kita naman natin kung sino ang magaling na abogado na yan. Sa post po dyan ni Amor Powers sa video na yan, ang nakalagay po dyan, my favorite highlights from Sara's impeachment trial, days 1 to 3. Yan po ang ni-repost ni Joshua Garcia. Ngayon, yung mga pink ina, yakan na kaagad kung ano-ano na yung mga kinumento dyan sa video niyan. Pinaginita nila si Joshua Garcia. Ni-repost lang ang video, sasabihin nila, DDS na daw siya. Hindi ba pwedeng bumilib lang siya sa abogadong yan? Hindi ba pwedeng nakita niya
kung sino ang magaling sa impeachment trial na pinapanood niya. Huwag iyak. At itong post din ng isang Tama. ina na kung saan ay talagang pinapalabas dito, napaka daw na hack yung account. O ayon dito sa post po ni Mahal ko ang Pilipinas, ang sabi, hindi ako naniniwalang maka Duterte o DDS si Joshua Garcia. At huwag natin siyang husgahan agad. Mukhang nahack lang siguro ang kanyang pahina sa TikTok at Instagram. O kaya ay may ibang admin o co-admin na DDS na nagpapatakbo din sa pahina. Kaya nakapag-post ng mga politika na sumang-ayon sa mga kalaban at sinubaybayan pa ang pahina ni Sara Duterte. Grabe, no? Pinapalakas na lang yung loob nila. Alam kong hindi masyadong nakikialam si Garcia sa politika. Imposibleng magiging DDS siya. Imposible ba? Hindi nyo lang matanggap no? Yung idol nyo nagpo-post ng pabor kay Sara. Isa rin siya sa mga artista na si Leni Robredo ang sinuportahan noong 2022. Noon yun. Noon, tsaka ngayon, magkaiba. Correct. Tingnan nyo. Noon, di ba? Galit kayo kadunyor. O ngayon, ano na? Kainso ka na. Ganon din sina Julia Tama. Barreto at Tama. Kayla Estrada. Pero itong larawan ay kuha sa Naga noong Hunyo 2024. Yan po. Na kung saan binisita niya at mga kasamahang artista si Robredo. Panahon iyon ng paggawa ng mga eksena para sa isang politika. Hindi sana siya lalapit at magbigay ng respeto kay Robredo kung DDS siya. Problema doon. na-hurts Magbigay lang talaga respeto. kayo. Wala problema Alam magbigay ng nyo, sa respeto. totoo lang, hindi lang si Joshua Garcia ang bilib din sa mga Duterte. Tahimik lang yung iba dyan. Baka yung katabi mo ngayon, DDS din yan. Pero grabe itong mga pink inay, no? Nag-repost lang ng video, ganyan na kaagad yung reaction nila. Grabe niya. Halatang-halatang nasyasaktan na sila. Pero para kay Joshua Garcia, tahimik ka lang. Hayaan mo na yung mga kasamahan mo dyan. Mga iyakin kasi yung mga yan. Hanggang dito lang. Thank you. Bye-bye. Oo nga. Wala naman Grabe. problema. Nag-iiyak. Wala talagang problema. Joshua Garcia is very naman marespeto naman siyang tao. So kung meron siyang time makipag-communicate ni Leni, walang problema. Kay BP Sara, walang problema. Tao naman si Joshua Garcia, hindi naman siya robot, 'di ba? At kung ano ang kanyang paninindigan, kung ano ang kanyang nakikita tungkol sa politika, karapatan niya. Hindi naman pwedeng pati yan ay ikokontrol ng mga fans niya or yung mga kakamping. Hindi maganda yun. Kaya pala marami ang ayaw sa mga kakamping kasi iba ang estilo nila, controlling, feeling na sila ang tama, feeling nila sila lang matalino. Grabe naman yung mga feeling ninyo. So yun lang kabibigang ating with this lebak-lebak for the day. Don't forget to like, subscribe, and share this video. Bye everyone. See you next time.